May mga bansa na mas mayaman, mas malakas, at mas maingay kaysa sa Pilipinas, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakapagpahinto sa mundo upang pagmasdan ang mga ito ng may gayong damdamin. Noong umagang iyon, tila patuloy pa rin ang mundo sa dati nitong ikot. Siksikan pa rin ang mga tren, abala ang mga internasyonal na pagpupulong sa mga ulat ng datos, at malamig ang wikang pang-operasyon gaya ng dati. Subalit, may isang balitang mabilis na kumalat. Ang Pilipinas ay pinupuri bilang isang bansang kinikilala na ng mundo sa bagong pananaw, hindi lamang bilang lupain ng mga dalampasigan, ng mga ngiti, o ng masasarap na pagkain, kundi bilang isang bansa na may mas malalim na kahulugan, isang bagay na hindi masusukat ng GDP o ng kapangyarihan sa negosasyon sa entablado ng mundo. Ang balitang ito ay nakarating kay Manhung, isang 59, taong gulang na Chief Operating Officer ng Ground Operations, na laging naniniwala na ang kadakilaan ng isang bansa ay dapat patunayan ng sistema, kaayusan, at resulta. Hindi niya gustong magbakasyon sa Pilipinas. Gusto niyang suriin kung sa ilalim ng lahat ng papuring iyon, ang bansang ito ay tunay na may laman o isa lamang ilusyon na pinaniniwalaan ng mundo. Matapos basahin ang mga ulat at pagsusuri, hindi nakaramdam ng kagalakan si Manhung gaya ng karaniwang tao. Sa halip, habang lalo niyang binabasa, lalo siyang naging kalmado, isang katahimikan na karaniwan sa mga taong nagsisimula ng magpasya ng seryoso. Siya ang uri ng tao na hindi madaling maniwala sa mga papuri. Dumating man ang mga ito mula sa media, mga iskolar o mga internasyonal na organisasyon. Para sa kanya, ang mundo ngayon ay napakahusay sa paggawa ng imahe. Maraming bansa ang kayang magmukhang kahanga-hanga sa pamamagitan ng mga kampanya, mabulaklak na salita at mga kwentong maingat na binuo. Ngunit bilang isang taong habambuhay na nakatali sa mga praktikal na sistema, naniniwala siyang kapag lumapit ng sapat, ang pinakakinis na larawan ay madalas ding nagpapakita ng mga bitak. Si Manhung, na 59, ay nagtrabaho sa ground operations ng isang paliparan sa Europa sa loob ng halos 3 dekada. Hindi siya ang uri ng manager na puro salita lamang. Sa mga gabing makapal ang nyebe hanggang sa halos kailanganin ng isara ang runway, sa mga sunod-sunod na pagkaantala ng lipad, sa mga galit na pasahero, sa mga sistemang bumabagsak at kailangang iligtas ng mga desisyong ginawa sa loob lamang ng ilang minuto, laging siyang naniniwala na ang pagiging maaasahan ng isang manggagawa ay hindi nasusukat sa ngiti, kundi sa pagpapanatili ng pamantayan kapag ang lahat ay malapit ng gumuho. At dahil namuhay siya sa mundong iyon ng napakatagal, mas iginagalang niya ang mga bagay na nahahawakan kaysa sa mga kwentong isinalaysay ng mabulaklak. Nang magsimulang madalas ang mga usap-usapan tungkol sa Pilipinas sa kanyang bilog mula sa pagiging destinasyon lamang ng turista, binabanggit na ito ngayon sa ibang mga salita. Isang bansang mainit ang pakikitungo ng mga tao, isang bansa kung saan ang serbisyo ay may puso, isang bansang kamangha-manghang pinagsasama ang kultura at modernidad. Isang bansa kung saan ang maraming sektor ay may lakas mula sa komunidad at diwa ng mga mamamayan. Pinakinggan ni Manhung ang lahat ng ito ng may kalmadong mukha. Hindi siya nangutya, ngunit hindi rin siya naniwala. Pakiramdam niya, ang mga paliwanag na ito ay masyadong maganda, napakaganda hanggang sa maging abstraktong pakinggan, at ang mga bagay na abstract ay madalas na marupok kapag sinuri ng realidad. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, sinabi niya kay Hanle, ang kanyang asawa, nang mahinahon na gusto niyang pumunta sa Pilipinas kahit isang beses. Agad nang umiti si Hanle dahil para sa kanya, ang Pilipinas ay larawan ng mga makalumang simbahan, pagkaing mabango ang mga pampalasa, mga palengke sa madaling araw, tawanan, at sikat ng araw na mas malambot kaysa sa taglamig sa Europa. Ngunit ibang pananaw ang kay Manhung. Hindi niya itinatanggi ang mga pang-akit na iyon. Ang nakakaakit lamang sa kanya ay hindi ang kagandahan, kundi isang tanong. Gusto niyang malaman kung sa ilalim ng reputasyong iyon na tila maganda, mayroon bang tunay na nakatayo? Mayroon bang matibay na sistema? May disiplina ba? May profesionalismo ba? Hindi lamang ba ito imahe? At ang pinakamahalaga, ang tinatawag nilang alindog ng Pilipinas. Ito ba ay kasanayan lamang sa pagtanggap ng panauhin o isang pagpapahalagang nakabaon sa paraan ng pag-iisip ng mga tao? Sinimulan niyang planuhin ang paglalakbay sa paraan ng isang taong nagtatrabaho, hindi bilang isang turista. Pinili niyang gawing panimulang punto ang Maynila dahil ang malalaking lungsod ang lugar kung saan ang isang bansa ay hindi gaanong nagtatago ng katotohanan,
Pinipilit ng mga sentrong lungsod na lumitaw ang lahat, ang lakas at ang kahinaan, ang kaayusan at ang kaguluhan, ang tunay na kalidad, at ang mga ilusyong pinapanatili ng mga kampanyang pangmedia. Nag-book siya ng mga tiket sa eroplano na may mga connecting flight. Inayos ang oras ng mahigpit at determinadong hindi maging isang bisitang tumitingin sa lahat sa pamamagitan ng romantikong lente. Sa loob ng maraming araw bago ang pag-alis, bumalik siya sa pagiging isang binata sa isang paraan, hindi dahil sa kagalakan, kundi dahil sa instinto ng isang taong malapit ng magsuri ng isang bagay. Nagbasa siya tungkol sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, tungkol sa sistema ng transportasyon, tungkol sa turismo, serbisyo, at ang papel ng kultura sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Nakita niya ang mga larawan ng isang lungsod na puno ng mga kapanapanabik na pagkakaiba, mga gusaling matataas sa tabi ng mga lumang simbahan, mga makabagong coffee shop na hindi malayo sa mga tradisyonal na palengke, mga negosyanteng naglalakad na kasabay ng mga deboto sa madaling araw. Tiningnan niya ang mga larawang iyon gaya ng isang taong hindi madaling mapahanga dahil habang lalo niyang nakikita ang isang bagay na mukhang maayos, lalo niyang gustong malaman kung saan nanggagaling ang kaayusang iyon. Nang lumapag ang eroplanong lulan siya at si Hanle sa Maynila, agad na sumalubong ang mainit at mahalumigmig na hangin ng Asya. Hindi ito katulad ng hangin sa kanilang bayan, hindi lang dahil sa temperatura, kundi dahil sa pangkalahatang atmosfera, ang paggalaw, ang samyo ng mga tao, ang tunog ng mga anunsyo, ang ingay ng mga gulong ng maleta sa sahig, at ang bilis ng buhay na mukhang nagmamadali ngunit hindi matigas. Si Manhong ay kusa at palihim na nagmasid sa paligid. Nakakita siya ng mga turista, mga manggagawa, mga pamilya, mga deboto at mga tauhang nakauniporme sa iba't ibang posisyon. Ang lahat ay tila gumagalaw ng sabay-sabay, na parang ang lungsod na ito ay patuloy na humihinga. Ngunit kahit na nasa isang bansa siya kung saan maraming tao ang pumupunta upang magpahinga, hindi hinayaan ni Manhong ang kanyang sarili na madala ng pakiramdam na iyon. Tiningnan niya ang mga service counter, ang direksyon ng paggalaw ng mga pasahero, ang koordinasyon ng mga tauhan, ang body language ng mga empleyado kaysa sa arkitektura. Pinakinggan niya ang tono ng boses kaysa sa musika sa loob ng terminal. Interesado siya sa kung paano napapanatili ng mga Pilipino ang pagiging magalang sa mga sitwasyong kailangan nilang harapin ang maraming tao. Inobserbahan niya kung ang kanilang mga ngiti ay dahil sa tungkulin o isang ugaling nagmumula sa nakasanayang paggalang sa iba. Habang papalalim siya sa transit area, lalo niyang nararamdaman na tama ang kanyang ginagawa na pumunta ng personal para sumaksi dahil ang ilang katotohanan ay hindi nauunawaan mula sa mga ulat, kahit ano pa ang isulat sa mga artikulo o ituro ng mga datos, hindi ito matatapatan ng pagkakita kung paano tumingin ang isang tao sa kapwa, kung paano humarap ang isang organisasyon sa kaguluhan, o kung paano ipinapakita ng isang bansa ang kanyang sarili sa maliliit na detalye nang hindi man lang namamalayan. Nagsimula siyang lihim na maghambing sa kanyang loob sa mga bagay na pamilyar siya sa Europa. May mga bagay na inamin niyang mas mahusay kaysa sa inaasahan. May mga bagay na hindi pa rin siya lubos na naniniwala. At may mga bagay na nagparamdam sa kanya na ang bansang ito ay marahil may itinatagong mas marami pang katuwiran kaysa sa kung ano ang ipinakita ng pangkalahatang imahe. Si Hanle, na matagal nang nagmamasid sa kanyang asawa, ay mahinang nagtanong kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa Pilipinas sa unang ilang oras. Maikling sumagot si Manhong, masyado pang maaga. Ang sagot na iyon ay tila karaniwan, ngunit sa katotohanan ay puno ng kahulugan dahil kapag sinabi niya iyon, ibig sabihin ay hindi pa siya tumatanggap ng paghatol at para sa isang tulad niya, ang hindi paghatol ay tanda na may isang bagay na nagsisimula nang maging mas maingat siya. Marahil ang bansang ito ay hindi kasing simple ng inakala niya at marahil ang sinasabi ng mundo ay hindi lamang isang ilusyong panturista gaya ng kanyang pagdududa noon. Gayunpaman, ang pag-iingat sa kanya ay hindi nawala. Nanatili itong nakaupo sa loob niya gaya ng isang tagasuri na hindi pa ibinababa ang panulat, hindi pa pumipirma at hindi madaling maniwala sa kahit ano. Ipinagpatuloy lamang niya ang paglalakad sa kahabaan ng koridor ng paliparan nang ang kanyang puso ay bahagya pa lamang bumubukas, nang hindi man lang alam na hindi magtatagal, ang bansang sadya niyang pinuntahan para pag-aralan ay hindi na magpapakita sa pamamagitan ng anumang malalaking paliwanag, kundi magsisimulang yanigin ang kanyang mga dating paniniwala
sa pamamagitan ng isang maliit na pangyayari, isang pangyayaring gagawing hindi na gaya ng dati ang paglalakbay na ito. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsimula sa isang magandang larawan o sa anumang nakakaantig na salita. Nagsimula ito sa isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang maliit na bagay, isang bagay na sa kanyang paningin ay hindi dapat naging problema noong una. Matapos dumaan sa mga check-in counter sa Naya, kailangang mag-transit ni Manhong at Hanle sa loob ng medyo masikip na oras dahil sa isang bahagyang pagkaantala sa daan. Para sa mga karaniwang turista, ang gayong bagay ay maaaring maging isang karaniwang abala lamang, ngunit para kay Manhong na halos buong buhay ay ginugol sa bawat minuto at segundo na nagpapasya sa kapalaran ng bawat lipad, ang isang maliit na paglihis ay hindi maliit na bagay, isa itong pagsusuri sa sistema, isang panahon para malaman kung ang isang organisasyon ay tunay na dekalidad. Bilis ang kanyang lakad ng automatiko, ang kanyang mga mata ay sumusuri sa mga signage, nagtatantiya ng oras, nagtatantiya ng distansya, kinakalkula ang mga posibilidad sa kanyang isip ng tumpak na parang nasa operating zone pa rin siya ng isang paliparan sa Europa. Sumunod si Hanle ng bahagya, ngunit hindi siya nagpanik. Naniniwala pa rin siya na ang lahat ay aabot dahil ayon sa kanyang karanasan, ang ganitong sitwasyon ay may puwang pa para maayos kung ang sistema ay sapat na maliksi, kung ang frontline team ay may mga taong nakakaunawa na ang pagkakaiba ng huli na at aabot pa ay minsan hindi lang numero, kundi ang desisyon ng taong nagtatrabaho. Nang pareho silang makarating sa boarding gate, nakita niya agad na ang atmosfera ay hindi na gaya ng mga huling pasahero na papasakay na. Ang mga harang ay maayos nang nakasara, ang mga tauhan sa gate ay nagliligpit na ng ilang dokumento, at ang ritmo ng lugar na iyon ay lumipat na mula sa nagaganap patungo sa tapos na. Nadama ni Manhong na may isang bagay na tumama sa kanyang dibdib. Hindi niya tinanggap ang imaheng iyon agad. Lumapit siya sa isang babaeng empleyado nang may kontroladong kilos, ngunit determinadong ipaalam sa kanya na hindi siya ang uri ng pasaherong madaling susuko. Mabilis niyang ipinaliwanag na ang nakaraang flight ay naantala ng bahagya. Siya at ang kanyang asawa ay naglakad sa buong distansya nang hindi humihinto. Itinuro niya ang oras sa kanyang relo. Ipinaliwanag niya na mula sa pananaw ng ground operations, ang sitwasyong tulad nito ay maaari pang suportahan kung may epektibong koordinasyon. Nagsalita siya ng sistematiko, malinaw, maikli, puno ng wika ng isang tunay na manggagawa, hindi ito isang hindi makatwirang reklamo ng isang pasahero. At sa kaibuturan ng kanyang puso, inaasahan niya na kapag nakita ng kausap na nauunawaan niya ang sistema, tatratuhin siya ng mas maliksi. Ngunit ang babaeng empleyado ay nakinig lamang ng mahinahon bago sumagot sa boses na magaan, magalang, at determinadong ang boarding gate ay sarado na ayon sa proseso at ang mga huling pamamaraan ng flight ay tapos na, kaya hindi na maaaring tumanggap ng pasahero. Hindi siya nagsalita ng huli na, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nagpakita ng takot sa paghaharap. Nagsalita siya bilang isang taong alam ang kanyang tungkulin at kasabay nito ay sinusubukan pa ring protektahan ang dangal ng kausap. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng biglaang pag-akyat ng hindi pagkakaunawaan kay Manhong. Hindi siya nagsalita ng malakas sa paraang bastos, ngunit ang katigasan sa kanyang boses ay nagsimulang maging malinaw. Nagtanong siya ulit ayon sa pagkakasunod-sunod, kumontra siya sa oras. Sinubukan niyang ipaliwanag na maraming paliparan sa Europa ang nakakaayos pa rin ng ganitong sitwasyon kung ang frontline staff ay sapat na mabilis magdesisyon. Nagsalita siya tungkol sa mga connecting passenger, tungkol sa kahalagahan ng pag-uugnay ng mga sistema, tungkol sa epekto ng pagpapatupad ng mga batas nang hindi tinitingnan ang konteksto. Bawat salita niya ay parang matalim na talim ng isang taong naniniwalang siya ang nasa panig ng katwiran. Gayunpaman, ang natanggap niya ay hindi paghaharap. Ang babaeng empleyado ay nanatili sa kanyang tindig. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya magawa ang ninanais nito, ngunit kasabay nito ay nagsimula na siyang magmungkahi ng mga bagong opsyon. Ipinakita niya ang service point para mag-book ng susunod na flight, suriin ang mga posibleng ruta at tumawag pa ng ibang empleyado para tulungan silang suriin ang karagdagang mga detalye. Hindi nila hinayaang manatili siyang mag-isa na nagagalit. Hindi sila nagpakita ng iritasyon at hindi sila sumagot ng malamig na burokratikong pader gaya ng nakita na niya sa maraming bansa. Ngumingiti pa rin sila,
Ngunit hindi iyon ang ngiting umiiwas sa problema, iyon ang ngiti ng taong tumatanggap sa hindi pagkakaunawaan ng kausap, ngunit hindi hahayaan ang sitwasyon na maging mas masama. Lalo nitong ginulo si Manhong sa paraang hindi man lang niya namalayan. Ang isang bahagi niya ay galit pa rin dahil sa kanyang lohika. Ang pangyayaring ito ay kabiguan ng liksi. Ang isa pang bahagi ay nagsimulang huminto sa mga bagay na hindi magkatugma. Ang kanilang paggalang ay hindi marupok. Ang kanilang katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi sila propesyonal, at ang hindi nila pagpapaubaya sa kanya ay hindi rin sinamahan ng hindi makataong pagtrato. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa siya handang tanggapin ang pagiging komplikadong iyon. Lumabas siya na may buwisit na pakiramdam. Ang unang kaisipang nabuo ng malinaw sa kanyang isipan ay marahil ang pinupuri ng mundo sa Pilipinas nang ganoon kadalas ay maaaring mukha lamang na mukhang malambot. Sa ilalim ng mga ngiti at magalang na pananalita, ang sistema ay maaari pa ring maging matigas gaya ng sa ibang lugar, binalot lamang ng magaan na tono. Hindi niya sinabi ang kaisipang iyon, ngunit nakita ni Hanle ang kanyang mukha at agad na naunawaan na may hinahatulan siyang isang bagay. Pareho silang napilitang baguhin ang plano at maglaan ng maraming oras sa paliparan para ayusin ang paglalakbay. Lumapag si Manhong na may damdaming mahirap itago. Ayaw niyang nawawala sa ritmo, ayaw niyang mapilitang maghintay, at lalong ayaw niya ang pakiramdam na mali ang kanyang paghatol sa sitwasyon, kahit bahagya lang. Para sa isang taong namuhay buong buhay sa pagkontrol sa mga pagkakamali, ang isang maliit na kabiguan sa antas na ito ay madalas na hindi lamang humihinto sa abala, kundi nakakaapekto rin sa dangal sa loob ng tahimik. Naupo siya ng tahimik, pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, ang screen ng anunsyo, ang mga empleyadong patuloy na nagtatrabaho sa ilalim ng pantay na liwanag ng malaking paliparang ito. Inisip niyang muli ang pag-uusap kanina nang mas madalas kaysa sa pagtanggap. Sinuri niya ang kanyang mga salita, sinuri ang ugali ng mga empleyado, at sinubukang humanap ng dahilan para patunayan na siya ang tama. Ngunit habang lalo niyang iniisip, lalo niyang nararamdaman na may isang bagay na napakaliit na nakakaabala sa kanyang loob, gaya ng isang piraso ng basag na hindi nakikita ngunit nagpapahirap sa paglakad. Dahil kung titingnan ng pinakatama, ang mga empleyadong iyon ay hindi nagpalala sa sitwasyon. Hindi nila siya minamaliit, hindi nila ipinasa sa kanya ang responsibilidad, hindi nila ginamit ang batas bilang malamig na kalasag. Tumanggi sila ng magalang, at nang tumanggi na, tinanggap pa rin nila ang buong responsibilidad sa abalang nasa harap nila. Hindi nila ibinigay ang gusto niya, ngunit hindi rin nila siya ginawang parang taong pinabayaan. Para sa marami, maaaring normal lamang iyon, ngunit para sa kanya, hindi iyon normal na bagay dahil ang mundong nagtatrabaho na nakasanayan niya ay nagturo sa kanya ng ibang paraan masyadong madalas sa maraming lugar. Nakita na niya ang mga tao na gumagamit ng batas para protektahan ang sarili, hindi para protektahan ang sistema. Nakakita na siya ng mga taong nagsasalita ng may katuwiran, ngunit ginagawang walang halaga ang kausap. Nakakita na siya ng serbisyong puno ng proseso, ngunit kulang sa pagiging makatao. Ngunit dito, may isang bagay na hindi katulad, at habang lalong hindi katulad, lalong hindi siya sigurado kung bakit siya hindi nasisiyahan sa pagkaligtas sa flight o sa katotohanang ang bagay na matagal na niyang pinaniniwalaan ay nakakatagpo ng isang bagong anyo na hindi pa niya maipaliwanag. Inilagay ni Hanle ang kanyang kamay nang magaan sa ibabaw ng kamay nito nang hindi nagsasalita ng marami. Alam niyang minsan, ang kanyang asawa ay hindi nagagalit dahil sa malaking problema, kundi dahil ang mundo ay hindi sumusunod sa lohikang pinaniniwalaan niya. Inanyayahan niya lamang ang asawa na pumunta sa ibang sulok na mas tahimik para maupo, at habang naglalakad ang dalawa sa malawak na lobby ng paliparan, hindi alam ni Manhong na ang maraming oras na napilitan siyang huminto rito ay magiging isa sa pinakamahalagang oras ng buong paglalakbay. Dahil hindi magtatagal, ang kawalan ng kasiyahan na inakala niyang tungkol lamang sa serbisyo ay magbubukas ng daan para makita niya ang mga mas malalim na bagay ang sistema. Makita ang isang bagay na hindi lumalabas sa manual ng operasyon, wala sa taunang ulat, at hindi malilikha ng mga maikling kurso ng pagsasanay. Hindi pa iyon malinaw sa sandaling iyon. Isa lamang itong manipis na bitak sa kanyang dating tiwala sa sarili, ngunit ang maliit na bitak na iyon ang madalas na simula ng pinakamalaking pagbabago.
Ang mapilitang maghintay sa paliparan ng mas matagal kaysa sa inaasahan ay dating bagay na kinamumuhian ni Manhung dahil para sa isang tulad niya, ang maghintay ay hindi lamang oras na nasasayang, ito ay ritmo kung saan ang sistema ay nababago. Ito ay isang puwang na nagpapakita na may isang bagay na hindi tugma. Ngunit noong araw na iyon, ang panahong iyon na sapilitang naantala, ay unti-unting binago ang papel nito. Mula sa isang nakakabwisit na bagay, naging isang pintuan ito, isang pintuan na hindi niya sinadyang buksan. Ngunit noong nakabukas na, hindi na niya matatalikuran ang mga nasa labas. Siya at si Hanle ay lumipat at naupo sa isang sulok na mas tahimik sa terminal. Si Manhung ay may buwisit pa rin sa loob, ngunit ang inisyal na pagiging mainitin ng ulo ay nabawasan, na tanging tahimik na tensyon na lamang ang natira na dahilan kaya hindi niya mapakalma ang kanyang isipan. Kaya sinimulan niyang lumingon sa paligid muli sa pagkakataong ito, hindi na sa paningin ng taong nagmamadali para umabot sa boarding gate, kundi sa paningin ng taong wala nang ibang mapagpipilian, kundi ang manatili sa mga nasa harap niya ng sapat na matagal para makita ng mas malinaw. Noong una, tiningnan pa rin niya ang lahat ng propesyonal gaya ng dati. Inobserbahan niya ang paraan ng mga empleyado sa area ng koordinasyon, tiningnan kung paano pinamamahalaan ang paggalaw ng mga pasahero sa peak hours, tiningnan kung saan hinihigop ang maliit na kaguluhan sa sistema. Napansin niyang maraming Pilipino sa uniforme ang hindi naglalakad ng mabilis sa paraang nagmamadali, ngunit hindi rin sila mabagal. Ang lahat ay may ritmong mas magaan kaysa sa mundong nagtatrabaho na nakasanayan niya. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang gaan na iyon ay hindi nagpapamukhang marupok sa kabuuang larawan. Sa halip, tila may isang hindi nakikitang lakas sa loob na nagpapanatili sa maraming paggalaw na dumadaloy nang hindi nagkakasagupa ng lampas sa kailangan. Hindi magtatagal, ang bagay na tunay na nagsimulang umakyat sa kanyang paningin ay hindi ang sistema, kundi ang mga maliliit na detalye na hindi kailanman nakikita sa ulat ng performance assessment. Nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo at nag-aalangan sa harap ng harang sa daanan. Ang isang kamay ay may hawak na maleta, ang kabilang kamay ay may hawak na tumpok ng mga papel at mukhang nalilito. Isang batang empleyado na naglalakad sa tabi ay huminto agad. Hindi siya nagturo ng daan mula sa malayo, hindi siya gumamit ng ilang maikling salita, saka nagmamadaling nagpatuloy, kundi lumapit siya, yumuko ng bahagya para maging kapantay ng paningin ng matanda. Nagsalita ng mabagal sa boses na magaan at malinaw, saka inihatid ang matanda hanggang sa tamang destinasyon. Tahimik na hinuli ni Manhung ang ritmo ng pangyayaring iyon. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay hindi ang pagtulong iyong sa sarili nito ay mabuti, na kundi ang buong kilos na naganap na parang isang karaniwang bagay. Walang mukha ng nagmamadaling nagtatanghal, walang mukha ng taong gustong makita ng iba na gumagawa siya ng mabuti. Ito ay simple, hanggang sa halos maging transparent. Lumingon siya sa ibang sulok at nakakita ng isang janitor na nagtutulak ng kanyang gamit sa gitna ng maraming pasahero. Sa halip na magpakita ng pagkairita o makipagsiksikan, ang lalaki ay nagdahan-dahan, dahan-dahang itinaas ang kamay na may kasamang ngiting maingat para humingi ng daan sa mga taong hindi sinasadyang humaharang. Nang may magpaubaya, bahagya siyang yumuko bilang pasasalamat dahil sa ugali, hindi bilang seremonya. Tiningnan ni Manhung ang larawang iyon ng mas matagal kaysa sa kailangan. Nakakita na siya ng maraming paraan ng pagiging magalang sa kapaligirang nagtatrabaho. Ngunit ang nasa harap niya ngayon ay hindi katulad ng pagiging magalang na sapilitan. Ito ay parang isang wika ng pamumuhay, nang magkasama isang wika na sinasalita ng mga tao nang hindi na kailangan pang mag-isip ng matagal dahil nakabaon na ito sa paraan ng pagtingin sa ibang tao mula pa sa simula. Habang tumatagal, lalo niyang nakikita ang mga katulad na larawang umuulit-ulit, ngunit hindi kailanman sa parehong paraan. Nakakita siya ng isang lalaking empleyado na nagpapaliwanag ng impormasyon sa isang pamilyang may maliliit na bata sa boses na napakakalmado, kahit na nagsisimula ng umiyak ang bata at mukhang pagod ang mga magulang. Nakakita siya ng isang babaeng empleyado sa loob ng coffee shop na naaalala ang isang matandang parokyano na gusto ng inuming walang asukal kahit na hindi nagsalita ng mahaba ang nasabing parokyano. Nakakita siya ng isang kabataang lalaki na nakauniporme ng paliparan na tumutulong magbuhat ng maleta para sa isang matandang deboto ng maingat, magalang at hindi humahawak ng lampas sa kailangan.
Lahat ay napakaliit-maliit hanggang sa madaling makalusot sa paningin ng karamihan ng mga tao, ngunit kapag ang mga maliliit na larawang ito ay tuloy-tuloy na nagaganap sa loob ng maraming oras, nagsisimula silang bumuo ng isang kahulugang mas matibay kaysa sa anumang malaking paliwanag. Nagsimulang makaramdam si Manhong ng hindi pagkaginhawa sa ibang paraan. Ang hindi pagkaginhawang ito ay hindi dahil galit siya, kundi dahil nakakatagpo siya ng isang bagay na hindi pa malocalize ng tama ng kanyang dating tool ng pag-iisip. Siya ay taong pamilyar sa pagtatasa ng kalidad mula sa mga bagay na maaaring suriin ng direkta, maging ito man ay oras, katumpakan, pagkakasunod-sunod ng mga hakbang o rate ng error. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi invisible. Ito ay siguradong totoo. Hindi lang ito madaling mailagay sa lumang balangkas ng pagsukat. Ito ay kalidad ng pagtrato sa isa't isa. Ito ay atmosperang isinilang mula sa maraming tao na gumagawa ng maliliit na bagay sa isang makahulugang paraan nang hindi na kailangang utusan. Kasabay nito, sinubukan niyang sabihin sa sarili na baka dahil ang paliparang ito ay may mataas na pamantayan ng serbisyo, lahat ng empleyado ay napakahusay na sinanay. Ngunit habang lalo niyang iniisip, lalo siyang hindi sigurado ang pagsasanay ay maaaring magturo ng ngiti, magturo ng mga magalang na salita, magturo ng mga hakbang sa pagharap sa pasahero, ngunit mahirap ituro ang mga matang gaya ng nakita niya, o ang lambot na hindi nagpapawala sa dignidad ng taong gumagawa nito. Nauunawaan niya ng lubos ang mundo ng serbisyo para malaman na ang purong pagiging magalang dahil sa tungkulin ay madalas na may taglay na isang uri ng katigasan. Gayunpaman, sa maraming larawang dumaan sa kanyang paningin noong araw na iyon, hindi niya nakita ng malinaw ang katigasang iyon. Ang nakita niya ay ang gaan na nananatili, napananatili ang distansya, napananatili ang tungkulin, at napananatili ang profesionalismo ng sabay-sabay. Si Hanle, na nakaupong nakatingin sa mga tao kasama niya ng tahimik sa loob ng matagal na panahon, ay mahinang nagsabi, marahil hindi lang sila magaling magtrabaho, kundi tinuruan din sila na ang taong nasa harap nila ay may dignidad din na gaya ng sa kanila. Hindi agad sumagot si Manhong. Hindi pa siya handang tanggapin ng lubusan ang pangungusap na iyon, ngunit hindi rin niya ito maikaila dahil sa loob ng maraming oras, ang nakita niya ay hindi lamang performance o kaayusan gaya ng dapat na taglayin ng isang organisasyon. Nakita niya ang mga bagay na mas pino pa roon, ang mga bagay na nagpaparamdam sa mga estrangherong pagod, nag-aalala, naliligaw o nalilito na hindi sila isang malaking pasan ng sistema. At isang kaisipan ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan ng mabagal. Kung ang mga maliliit na kilos na ito ay nagmula lamang sa isa o dalawang tao, maaaring iyon ay usapin ng personalidad. Ngunit kapag ito ay nagaganap mula sa maraming posisyon, maraming edad, maraming tungkulin ng hindi man lang nag-usap ng maaga, ang isang posibleng sagot ay nagsisimulang maging mas malinaw. Hindi ito usapin ng bawat isang mahusay na empleyado, kundi baka usapin ng kultura. Isang kulturang hindi matatagpuan sa mga poster ng patalastas, kundi nakabaon sa katawan, sa mga kumpas, sa distansya ng boses, sa ritmo kung saan ang isang tao ay pumapayag na magdahan-dahan ng bahagya para ang iba ay hindi makaramdam na sila ay nag-iisa. Ang pagkaunawang ito ay hindi pa perpekto. Si Manhong ay hindi pa rin hanggang sa puntong lubusang nagbabago ang pag-iisip, hindi pa siya handang sabihin na siya ay nagkamali. Mayroon pa rin siyang mga bahaging maingat, may mga bahaging nag-aalinlangan sa paghatol gaya ng dati, ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagsisimulang lumambot ng tunay. Nagsimula na siyang tumigil sa pagtingin sa Pilipinas bilang isang bansang sobrang pinupuri kaysa sa katotohanan at lumipat sa pagkilala na marahil marami sa mga papuring narinig niya ay hindi lamang nagmumula sa mga magagandang larawan, kundi nagmumula rin sa mismong maliliit na bagay na ito, mga maliliit na bagay na nararamdaman agad ng mga tagalabas kahit hindi maipaliwanag. At ang mismong maliliit na bagay na ito ay madalas na may lakas na higit pa sa anumang kadakilaan na ipinapahayag sa mga opisyal na forum. Habang nakatingala sa mga taong hindi tumitigil sa paggalaw sa malawak na terminal na iyon, naramdaman ni Manhong na para siyang nakatayo sa harap ng isang bagong pintuan. Hindi pa niya alam kung ano ang nasa likod ng pintuang iyon, ngunit alam na niyang totoo ito. Ang bansang ito marahil ay hindi ipinapakita ang puso nito sa pamamagitan ng malalaking paliwanag, kundi sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa ng mga tao kapag walang nakatingin,
sa pamamagitan ng kinang na hindi humihingi ng gantimpala at sa pamamagitan ng pagiging magalang na hindi nagpapababa sa katatagan ng tungkulin. Sa huli, nagsimula na rin siyang tunay na kumalma hindi ang katahimikan ng taong tumatanggap sa pagsuko sa sitwasyon, kundi katahimikan ng taong nagsisimulang tumanggap para hayaan ang isang bagong katotohanan na lumapit sa kanya. At kahit hindi pa niya maipangalan ng malinaw ang bagay na iyon sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nagsisimula na palang kumilos-kilos na bahagya lamang, ngunit sapat para gawin ang mundong dating pinaniniwalaan niyang nakita na niya ng malinaw na magkaroon ng dagdag na dimensyon ng tahimik. Nang maayos na ang bagong schedule ng paglalakbay, iniwan ni Manhung at Hanle ang paliparan sa oras na ang Maynila ay nagbabago ng kulay mula sa paglubog ng araw patungo sa gabi. Ang sikat ng araw sa hapon na tumama sa mga matatayog na gusali ay nagparamdam na parang kumukutitap ng bahagya ang buong lungsod. Para sa isang turista, ito ay maaaring sandaling madaling magpaiyak sa Maynila, ngunit si Manhung ay hindi pa rin hinahayaan ang kanyang sarili na madala ng lahat ng mga pang-akit na iyon. Tiningnan pa rin niya ng may pag-iingat. Tanging ang pag-iingat lamang niya sa sandaling iyon ay hindi na katulad ng noong bago pa lang siya dumating. Hindi na ito ang duda na handang maghanap ng mali agad, kundi ang focus na gustong tumingin ng mas malalim pa. Dahil ang mahabang oras sa paliparan ay nagparamdam sa kanya ng pagdududa na marahil ang mayroon ang Pilipinas ay hindi lamang imaheng maayos na naayos, kundi isang bagay na nakabaon sa paraan ng aktwal na pamumuhay ng mga tao ng magkasama. Ang sasakyang nagdala sa kanila sa loob ng lungsod ay dahan-dahang gumagalaw sa malalawak na kalsada kung saan may parehong mga sasakyan, motorsiklo, bus at napakaraming buhay na dumadaloy ng sabay-sabay. Tumingin si Manhung sa labas ng bintana. Nakakita siya ng mga makabagong billboard na nakasabit hindi malayo sa maliliit na altar sa tabi ng daan. Nakakita siya ng mga manggagawang nakapolo na naglalakad sa tabi ng mga nagtitinda sa kalye. Nakakita siya ng mga deboto na nasa parehong espasyo sa mundong negosyo na nagmamadali. Ang mga larawang ito ay hindi nagpabigla sa kanya, gaya ng ritmo kung saan ang lahat ng mukhang magkasalungat ay hindi nagkakahiwalay. Hindi ito ang magulong paghahalo ng walang kaayusan, kundi ang pamumuhay ng magkasama ng maraming layer ng panahon at layer ng kahulugan sa isang lungsod. At ang Maynila ay tila hindi sumusubok na ipaliwanag ang sarili para maunawaan ng sinuman, umiiral lamang ito sa sarili nitong paraan at hinahayaan ang mga bisitang dumadalaw na unti-unting maramdaman ito ng kusa. Ang driver ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi masyadong marunong mag-Ingles, ngunit may magalang na tono at sumusubok na ipaliwanag ang ruta ng tapat. Sa tuwing bumabagal ang daloy ng trapiko, hindi siya nagpapakita ng pagkairita. Ngumingiti lamang siya, nang bahagya saka nagsasalita na parang humihingi ng paumanhin para sa buong lungsod, kahit na sa katotohanan ay hindi naman siya ang sanhi ng kahit ano. Pinakinggan ni Manhung ang mga maiikling salitang iyon at naisip ang maraming malalaking lungsod sa Europa na pamilyar siya. Ang mga lungsod na iyon ay may mas mataas na performance sa maraming aspeto, ngunit hindi sa bawat lugar ay may mga tao pa ring nakakaramdam na dapat silang managot sa abala ng isang estranghero kahit na ang bagay na iyon ay labas sa kanilang kakayahan. Ang pagkakaibang ito ay napakaliit, ngunit habang lalong maliit, lalong mukhang totoo. Kinabukasan, sinimulan ni Manhung at Hanle ang pagtuklas sa Maynila hindi sa isang masikip na iskedyul ng turista, kundi sa intensyong hayaan ang lungsod na magbukas ng kusa. Dumaan sila sa mga lumang distrito, dumaan sa maliliit na eskinita na puno ng amoy ng pagkain at tunog ng mga nag-uusap, dumaan sa maliliit na tindahan na ang may-ari ay tila kilala ang halos lahat ng tao sa lugar, dumaan sa mga simbahan na kahit may mga turista, may mga lokal pa ring pumapasok para mag-alay ng payapa sa aktwal na ritmo ng buhay, hindi para kuhanan ng litrato ng sinuman. Tumayo si Manhung at pinanood ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na maingat na nagtatanggal ng sapatos bago umakyat sa sahig ng isang simbahan. Bahagyang yumuko siya bago mag-alay. Lahat ng kumpas ay nagpapakita ng paggalang na hindi kailangang ipahayag. At sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam na ang salitang kultura sa Pilipinas marahil ay hindi nangangahulugan ng bagay na itinatago para hangaan mula sa malayo, kundi nangangahulugan ng bagay na humihinga pa rin, aktibo pa rin sa pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang tao. Isang tanghali, huminto ang dalawa sa isang maliit na kainan.
Sa tabi ng daan, hindi ito marangya. Ilang plastik na mesa, isang lumang electric fan na umiikot ng bahagya, at ang nilagang baka na mabango ang amoy sa harapan ng tindahan. Ang may-ari ng kainan ay isang matandang babae na kumikilos ng mabilis. Hindi siya masyadong marunong mag-Ingles, ngunit ang kanyang mga mata at boses ay may isang enerhiya na nagpapainit sa atmosfera ng buong tindahan agad. Ngumiti si Hanle sa kanya. Ngumiti rin ang babae bilang sagot, saka sinubukang ipaliwanag ang menu ng matiyaga. Napansin ni Manhong na tinatrato ng babaeng ito ang bawat customer nang pare-pareho maging sila man ay taga roon, mga turista o mga office worker na kumakain ng nagmamadali. Pinahahalagahan niya ang pagkain sa harap niya na parang hindi lamang ito paninda na ibinibenta, kundi isang bagay na sumasalamin sa pagmamalaki sa kanyang kakayahan. Nang ihain na ang pagkain, hindi lang natikman ni Manhong ang lasa, tumanggap siya ng higit pa nang hindi man lang namamalayan. Ang balanse ng lasa, ang pagiging metikuloso sa bawat detalye, at ang paraan kung paano ginawa ng maliit na kainang ito na ang mga iba't ibang taong kumakain sa masikip na espasyo ay maging natural, ang nagtulak sa kanya na simulan ang pag-unawa sa isang aspeto ng Pilipinas na hindi maituturo ng sapat ng anumang pagsusuri iyon ay ang bansang ito ay may espesyal na kakayahan sa paggawa sa mga normal na bagay na maging espasyo ng kahulugan. Ang pagkain ay hindi lamang para sa sarap, kundi isang anyo ng pag-aalaga, pagtanggap at koneksyon ng mga tao sa isa't isa. Hapon na noon, nagpatuloy sila sa dalampasigan ng Manila Bay. Umiihip ang simoy ng hangin, ang bawat bangkang dumaraan, at sa kabila ng dagat ay may mga lumang gusali, mamahaling hotel, kabahayan, at napakaraming buhay na naghahalo sa parehong frame. Tumayo si Manhong at nagmasid ng matagal. Hindi siya ang uri ng tao na madaling maantig sa magandang tanawin lamang, ngunit ang nasa harap niya noon ay hindi lamang makapangyarihan dahil sa ganda ito ay makapangyarihan dahil ipinapakita nito sa kanya na ang lungsod na ito ay hindi pumipili na maging isang bagay lamang. Hindi nito tinatanggihan ang nakaraan para pumasok sa hinaharap at hindi rin ito kumakapit sa nakaraan hanggang sa hindi na makagalaw patungo sa kahit saan. Ang Maynila ay tila tumatanggap na ang totoong buhay ay puno ng pagkapatong-patong at sa halip na sumubukang gawing magkakapareho ang lahat, ang lungsod na ito ay naghahanap ng paraan para ang mga magkakaibang bagay ay mamuhay ng magkasama. Gabi na noon nang dumaan sila sa isang night market, mga ilaw, tawanan, amoy ng inihaw na pagkain at tinig ng mga nagtitinda na tumatawag ng customer ay naghahalo sa isang buhay na atmosfera. Ngunit ang nagpapatigil kay Manhong para mag-isip ay hindi lamang ang pagiging abala, kundi ang katangian ng pagiging abalang iyon. Hindi lamang ito may motibo ng pagbili at pagbebenta, kundi may kasamang pagiging komunidad. Ang nagtitinda ay nakikipag-usap sa customer gaya ng tao na nakikipag-usap sa kapwa-tao, hindi lamang mamimili sa nagtitinda. Ang mga bata ay tumatakbo sa isang stall, saka tinatawag ng ibang tao at pinaaalalahanan na mag-ingat. Ang mga matatanda na naglalakad ng mabagal ay kusa na pinapaubayaan ng daan ng hindi na kailangang magsalita. Ang mga bagay na ito ay hindi labis na romantikong larawan. Ito ay normal sa paraan na habang lalong normal, lalong nagpapakita ng malinaw ng estrukturang psikolohikal ng lipunan. Unti-unting naunawaan ni Manhong ng paunti-unti na ang Pilipinas ay hindi nag-iimpluwensya sa mga turista sa pamamagitan ng malalaking bagay na ipinapahayag ng malinaw, kundi nakikipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga detalyeng tumatagos ng mabagal sa pamamagitan ng paraan ng pagbati, sa paraan ng pagbabahagi ng espasyo, sa paraan kung paano ang paggalang ay hindi lamang ibinibigay sa mga taong may kapangyarihan, kundi lumilitaw rin sa mga relasyong karaniwan. At nang simulan niyang makita ito, nagsimula na rin niyang mapagtanto na ang gaan na estilong Pilipino marahil ay hindi lamang isang katangiang kultural na kaibig-ibig para sa mga turista, kundi isang uri ng panlipunang kapital, isang tahimik na lakas na tumutulong mapanatili ang pamumuhay ng mga tao nang magkasama nang hindi na kailangang maging matigas. Sa buong panahon ng sumunod na hapon, habang naghihintay ng sasakyan sa harap ng isang terminal, nakita niya ang isang estudyante na tinutulungan ang isang matandang babae na may dalang kung ano-ano na umakyat sa bangketa ng mas madali. Ang pangyayaring iyon ay napakaikli, halos walang nakapansin. Ang bata ay hindi lumingon para tumanggap ng papuri.
at ang matandang babae ay ngumiti lang bilang pasasalamat bago nagpatuloy sa paglakad. Ngunit ang maikling larawang iyon ay nanatili sa isipan ni Manhong sa kakaibang paraan dahil pinagtibay nito ang bagay na nararamdaman niya sa loob ng 2 araw. Ang bansang ito ay hindi kapansin-pansin dahil lamang sa mga lugar na dapat makita, kundi dahil sa paraan ng pagpaparamdam sa mga tao na ang pagiging makatao ay tinatrato ng magaan sa pang-araw-araw na buhay. Siyempre, hindi pa rin siya ang taong handang magkonklusyon ng madali na ang Pilipinas ay ang sagot sa lahat. Nakikita pa rin niya ang kaguluhan, nakikita ang hindi perpekto, nakikita ang kalat na dapat taglayin ng bawat malaking lungsod. Ngunit ang malinaw na nagbago ay hindi na niya tinitingnan ang mga hindi perpektong iyon gamit ang lumang paningin dahil sa ilalim ng kaguluhan, nagsimula na siyang makakita ng isang lakas. Sa ilalim ng pagkakaiba-iba, nagsimula na siyang makakita ng isang likas na pagkakapareho. At sa ilalim ng imahe ng isang bansang laging naaalala ng mundo dahil sa turismo, nagsimula na siyang makaramdam ng lalim na hindi malilikha sa loob lamang ng ilang taon para pasayahin ang paningin ng mga taga-ibang bansa. Nang bumalik sa tinutuluyan sa gabing iyon, tumayo si Manhong sa harap ng bintana at pinanood ang mga ilaw ng Maynila na umaabot hanggang sa malayo. Hindi niya alam na unti-unti na siyang nagkakaroon ng higit na paggalang sa bansang ito ng paunti-unti. Ang pagdududa ay hindi pa lubos na nawawala, ngunit nagbago na ang hugis nito. Mula sa pagiging kalasag na pananggalang, ito ay unti-unting naging isang pagnanais na umunawa. At sa tahimik na pagbabagong iyon, nagsimula siyang makaramdam na marahil ang itinuturo sa kanya ng Pilipinas ay hindi lamang usapin ng serbisyo o kultura, kundi baka isang mas malalim na aral tungkol sa kahalagahan ng pamumuhay kasama ang ibang tao nang hindi ginagawang masyadong matigas ang mundo. Matapos maglaan ng maraming araw sa Maynila, hanggang sa simulan na niyang makita ang ritmo sa loob ng lungsod kaysa sa ibabaw, sina Manhong at Hanle ay nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa Vigan. Ang lungsod na ito ay nagbigay ng pakiramdam na magkaiba kumpara sa Maynila. Simula pa sa unang segundong tumapak sila roon hindi lamang dahil mas kaunti ang bilang ng mga sasakyan o dahil ang atmosfera ay mukhang mas maluwag, kundi dahil ang ritmo ng mga tao ay tila bumagal ng sapat para ang maliliit na bagay sa pang-araw-araw na buhay ay magkaroon ng sariling direksyon. Ang Maynila ay nagtulak sa kanya na magsimulang magtanong tungkol sa lumang pattern ng pag-iisip. Ang Vigan naman ang nagbigay ng pagkakataon para ang mga tanong na iyon ay unti-unting tumahimik. Dito, ang ilang kalsada ay may mga punong naghuhulog ng mga dahon sa mga lumang pader, mga lumang bahay na bato, at mga makabagong coffee shop na hindi malayo sa isa't isa. Ang mga turista ay naglalakad na kasabay ng mga lokal na hindi kailangang sumubok na maging huwaran ng lungsod. Lahat ay may sariling distansya at sa distansyang iyon, naramdaman ni Manhong na ang pagkakakilanlang Pilipino na hinahanap niya ay hindi na abstraktong bagay. Ito ay nasa atmosfera, sa tinig, sa paraan ng pagtingin sa isa't isa nang hindi nagmamadali. Nanatili sila sa isang maliit na hotel na hindi kalakihan na matatagpuan malapit sa lumang distrito. Ito ay hindi marangya gaya ng mga hotel na may antas mundo, ngunit mayroon itong tahimik at matibay na pino mula sa sahig na kahoy, samyo ng mga halamang gamot na marahan hanggang sa paraan ng dekorasyong hindi garalgal. Pagdating pa lang, isang batang receptionist ang bahagyang yumuko at pinagsama ang mga kamay para magbigay galang sa boses na magalang ngunit hindi matigas. Mahusay siyang mag-Ingles, malinaw, simple at hindi gumagamit ng mga salitang sobra. Naramdaman muli ni Manhong ang bagay na nagsimula na niyang makita na umuulit sa Pilipinas iyon ay maraming tao ang tila alam ang paraan kung paano hindi magparamdam ng abala sa kausap ng natural. Kinabukasan, isang hapon nang mabilis na dumilim ang langit gaya ng dati sa tropikal na rehiyon, sila ni Hanle ay lumabas para maglakad-lakad sa paligid ng isang residential area malapit sa lokal na palengke. Ang maliit na kalsada na noong una ay mukhang payapa ay nagsimulang maging abala ng papalapit na ang ulan. Ang mga nagtitinda ay nagmamadaling iligpit ang ilang gamit, ang mga tolda ay binubuksan, ang ilang bata ay tumatakbo para sumilong sa ilalim ng mga bubungan. Ang tunog ng usapan sa maliliit na tindahan sa paligid ay umalingaw-ngaw ng bahagya na parang nagbabago ang lungsod para harapin ang bagay na alam ng lahat na darating sa loob ng ilang minuto. At pagkatapos, bumuhos ang ulan ng biglaan. Sina Manhong at Hanle ay sumilong sa ilalim ng bubungan ng isang gusali kasama ng maraming taong hindi kakilala.
Ang tanawin sa harap ay napakaraniwan lamang. Tanging maraming grupo ng mga estranghero na naghihintay na tumila ang ulan sa isang lungsod sa Timog Silangang Asya. Ngunit dahil nagsimula na siyang tumingin ng mas malalim, nakita na niya ang bagay na nakatago sa pagiging normal na iyon. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang na tumabi para ang isang mag-inang may kasamang bata ay makatayo sa lugar na hindi gaanong nababasa. Isang kabataang may dalang mga gamit na tumulong ilipat ang motorsiklo ng kung sino para palakihin ang espasyo. Ang may-ari ng tindahan ng kape sa tabi ay naglabas ng 2 plastik na upuan para sa isang matandang babae at isang matandang deboto na naglalakad ay nagdaan para magkaroon ng mauupuan nang hindi nagpapakita na parang gumagawa ng malaking pagkakawanggawa. Ito ay parang isang natural na reaksyon ng mga taong nakikita na sa harap nila ay dapat magkaroon ng pag-aalaga. Bumuhos ang ulan ng medyo malakas. Nakita ni Hanle ang mga larawang iyon ng may magaan na ngiti. Si Manhung ay nakaramdam na naman ng tahimik na pagyanig dahil napagtanto niya na bawat maliit na sitwasyon sa Pilipinas ay tila entablado para sa isang bagay na katulad nito na lumabas ng kusa iyon ay ang pagmamalasakit na hindi nangangailangan ng seremonya, hindi nangangailangan ng pahayag, hindi nangangailangan ng kung sinong magbibigay ng score, ngunit nagaganap ito ng totoo, umuulit sa iba't ibang paraan. Nang humina na ng bahagya ang ulan, isang batang empleyado mula sa hotel na lumabas para hanapin ang grupo ng mga customer na hindi pa nakakauwi ang dumating. Nang makita si Manhung at Hanle na nakatayo roon, nagmamadali siyang nagbigay galang at nagsabi na kung gusto nila, maaari niya silang payungan pauwi sa hotel dahil ang distansya ay hindi na gaanong malayo. Si Manhung ay magalang na pumayag. At habang naglalakad ang tatlo sa kalsadang basa ng ulan, kung saan ang amoy ng lupa at amoy ng mga dahon ay naging mas malinaw, naramdaman niyang ayaw na niyang itago ang tanong na iyon sa kanyang loob. Ang tanong na iyon ay sumusunod sa kanya sa loob ng maraming araw mula sa paliparan sa Maynila, mula sa maliit na kainan sa tabi ng daan, mula sa palengke, mula sa driver, mula sa matandang babae sa simbahan, mula sa estudyante sa tabi ng daan, at mula sa maliit na tanawin sa gitna ng ulan kanina. Hindi ito ang tanong na istilong turista na gustong malaman ang tungkol sa kultura para madagdagan ang katuwaan, kundi tanong ng isang taong nagsisimulang mapagtanto na nakakatagpo siya ng isang bagay na totoo at gustong malaman kung saan nakabaon ang ugat nito. Lumingon siya at tinanong ang batang empleyado habang naglalakad ng mabagal sa ilalim ng parehong payong kung paano ba tinuturuan ang karamihan sa mga Pilipino tungkol sa paraan ng pag-aalaga sa ibang tao ng ganito. Itinanong niya pa kung ang nakikita niya sa loob ng ilang araw ay pamantayan lamang ng serbisyo na sinanay para gawin o bahagi ito ng paraan ng pag-iisip na mas malalim. Ang binatang lalaki ay tumahimik ng bahagya na parang pumipili ng angkop na mga salita. Hindi siya nagmamadaling sumagot sa estilo ng taong gustong mag-iwan ng impresyon sa mga dayuhang bisita. Sa huli nagsalita siya sa tonong napakakalmado hanggang sa halos walang kahalagahang maaalala kung pakikinggan lang ng mababaw. Sinabi niya na para sa maraming tao sa Pilipinas, ang pag-aalaga sa ibang tao ay hindi nagsisimula sa kaisipan na nagsisilbi, kundi nagsisimula sa pakiramdam na kung mayroong tao sa harap natin maging sila man ay bisita, estranghero, matanda, bata, o kung sino pa hindi sila dapat pabayaan na mag-isa kung kaya nating gumawa ng isang bagay ngunit hindi natin ginawa. Sinabi pa niya na sa kanilang tahanan, ang mga matatanda ay hindi nagtuturo ng malalaking salita. Itinuturo lamang nila na matutong gumalang, matutong tumingin sa nakatatanda, at huwag gumawa ng bagay na masyadong magpapahirap sa ibang tao ng lampas sa kailangan. At kung nagtatrabaho kasama ang mga tao, huwag lang gawin para matapos, kundi gawin sa paraan na ang kausap ay nakakaramdam pa rin ng kanilang dignidad. Ang pangungusap na iyon ay napakasimple, walang mabulaklak na salita, walang pagbanggit sa bansa, relihiyon o dakilang mithiin, ngunit para kay Manhung, parang may isang bagay na unti-unting tumatagos sa loob niya. Ang lumang pattern ng pag-iisip na ginagamit niya para hatiin ang mundo sa performance at damdamin ay nagsisimulang hindi na tumugma sa realidad na nasa harap dahil ang naririnig niya ay hindi paliwanag tungkol sa karaniwang etiquette, kundi ang paglabas ng isang estrukturang moral na nagpapanatili sa lipunang ito, isang estruktura na maaaring hindi nakasulat ng malinaw sa batas, ngunit hinubog sa pamilya, sa komunidad, sa paraan ng pagpapalaki, at sa paraan kung paano tinitingnan ng mga tao ang isa't isa.
Naunawaan niya agad na ang bagay na inakala niyang alindog ng serbisyo ay sa katotohanan ay maaaring balat lamang ng isang bagay na mas malalim pa roon. Hindi ito kasanayan sa pagtanggap, hindi ito ngiti dahil sa negosyo, hindi ito ang gaan kapalit ng score ng kasiyahan, kundi kultura ng hindi pagpapaubaya na ang ibang tao ay mahulog mula sa bilog ng pagiging makatao ng madali. Ito ang kultura ng pagtingin na ang tungkulin at pagiging makatao ay hindi kailangang paghiwalayin at ang kaayusan ay hindi rin dapat sumira sa lambot ng buhay. Sa paglalakad pabalik sa hotel, si Manhong ay halos hindi na nagsalita. Naglakad lang siya at pinakinggan ang paghina ng ulan, pinakinggan ang tunog ng sapatos sa basang lupa at hinayaan ang pangungusap na iyon na unti-unting tumagos sa kanyang sarili. Naisip niya ang nakaraang buhay sa pagtatrabaho. Naisip ang mahabang gabi sa mga paliparan sa Europa. Naisip ang hindi mabilang na mga desisyon na pinaniniwalaan niyang pinakatama dahil may dahilan, may kaayusan, at napapanatili ang pamantayan. Ngunit ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naglakas loob siyang lihim na itanong sa sarili kung sa gitna ng lahat ng mga tamang bagay na iyon, mayroon ba siyang hindi sinasadyang nalampasan na kasing halaga nito? Masyado ba siyang nakatuon sa pagpapanatili ng sistema na nakalimutan niyang ang taong nasa harap ng sistema ay kailangan din tratuhin ng may dignidad? Ang tanong na iyon ay hindi nagtulak sa kanya na itakwil ang kanyang sarili sa nakaraan. Naniniwala pa rin siya sa kaayusan, naniniwala pa rin sa pamantayan, naniniwala pa rin na ang profesionalismo ay dapat may kalinawan at responsibilidad. Ngunit ang Pilipinas ay nagpaparamdam sa kanya na ang profesionalismong mas perpekto ay maaaring hindi isang sistemang gumagana ng maayos lamang, kundi isang sistemang gumagana ng maayos nang hindi pinapatuyo ang pagiging makatao ng mga taong sangkot mula sa loob. Nang gabing iyon, pagkatapos makabalik sa hotel, mahinang nagtanong si Hanle kung bakit mas tahimik siya kaysa sa dati. Tumayo si Manhong sa harap ng bintana at tiningnan ang mga ilaw ng vegan na nagre-reflect sa kalsada pagkatapos ng ulan at inabot ng mahabang sandali bago sumagot. Nagsalita siya ng mabagal na noong una ay inakala niyang pumunta siya rito para tingnan kung sobrang pinupuri ba ng mundo ang katotohanan. Ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang makaramdam na ang bagay na mas mahirap kaysa sa paghatol sa Pilipinas ay ang pagtanggap na maaaring masyadong makitid ang paraan ng pagtingin niya sa lakas. Si Hanle ay hindi nagsalita. Pinanood lamang siya ng tahimik dahil alam niyang ang kausap ay hindi nagpupuri sa isang bansa nang mababaw siya ay napipilitang magbukas ng puso para sa isang bagong katotohanan na hindi itinatanggi ang lahat ng pinaniniwalaan niya, kundi inaayos lang ang mga ito. Ang katumpakan ay mahalaga pa rin, ang sistema ay mahalaga pa rin, ang disiplina ay mahalaga pa rin, ngunit ang lahat ng mga bagay na iyon ay maaaring hindi pa sapat kung sa loob ay walang kakayahang panatilihin ang dignidad ng tao. At sa tahimik na gabing iyon pagkatapos ng ulan, sa unang pagkakataon ay naunawaan ni Manhong ng malinaw na hindi na siya naglalakbay sa Pilipinas bilang isang tagasuri. Siya ay naglalakad sa isang espasyong unti-unting nagtuturo sa kanya ng magaan na ang kadakilaan ng isang lipunan ay maaaring hindi matatagpuan sa pagkontrol sa lahat ng bagay, kundi sa pag-alam kung paano maging matatag nang hindi binabasag ang puso ng tao. Sa paglalakad kinabukasan, ang vegan ay mukhang mas mapayapa kaysa sa mga nakaraang araw. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay may isang kalinawan na nagpapatingkad sa kulay ng mga puno. Ang mga lumang pader ay mukhang mas malambot at ang ingay ng lungsod ay tila hindi nagsisimula ng nagmamadali, kundi unti-unting bumubuklat ng bawat layer. Si Manhong ay gumising ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi siya nagmamadaling pumunta sa kahit saan, naupo lamang ng tahimik sa tabi ng bintana para hayaan ang mga kaisipang naipon sa loob ng maraming araw na gumalaw sa loob ng mabagal. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na hindi siya sumusubok na humanap ng mabilis na konklusyon para sa mga bagay na kinakaharap niya dahil alam niyang ang itinuturo sa kanya ng Pilipinas ay hindi na mabubuod sa pamamagitan ng maiikling pangungusap o mga karaniwang propesyonal na paghatol. Nagsimula siyang alalahanin ang bawat tanawing naganap sa mga nakaraang araw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinitingnan ng magkahiwalay ang bawat pangyayari. Hindi niya iniisip ang paliparan bilang usapin lamang ng pagkaligtas sa flight. Hindi niya iniisip ang kainan bilang usapin lamang ng lasa. Hindi niya iniisip ang palengke bilang usapin lamang ng lokal na kulay.
At hindi niya tinitingnan ang sinabi ng empleyado sa hotel kagabi bilang maikling sagot lamang ng isang binatang lalaki. Ang lahat ay nagsisimulang kumonekta sa isa't isa ng tahimik gaya ng salamin na nagre-reflect sa parehong larawan mula sa iba't ibang anggulo. Hanggang sa huli, nagsimula na rin siyang makita ang hugis ng isang katotohanan na nasa likod ng lahat. Naunawaan niya na ang Pilipinas ay hindi nagtulak sa kanya na unti-unting baguhin ang pag-iisip sa pamamagitan ng malalaking bagay na sinasadyang ipakita, kundi sa pamamagitan ng pagkakapare-pareho ng maliliit na detalyeng nagaganap na umuulit sa iba't ibang konteksto nang walang sinumang nagpapaliwanag ng maaga. Ang gaan na nakita niya sa paliparan ay lumitaw muli sa maliit na kainan sa tabi ng daan, lumitaw sa ugali ng driver, sa paraan ng pagpapaubaya ng mga tao sa isa't isa, sa paraan ng pag-aalaga sa matatanda, sa paraan ng pakikipag-usap ng mga empleyado sa customer, at sa paraan kung paano tinatrato ng maraming tao ang mga estranghero nang hindi sila pinaparamdam na sila ay malaking pasan ng mundong ito. Habang ikinokonekta niya ang mga larawang ito, lalo niyang napagtanto na hindi na ito usapin ng serbisyo, ito ay usapin ng isang uri ng sibilisasyon. Isang sibilisasyong hindi nagmamayabang ng lakas o ng mga dambuhalang estruktura, kundi nasa antas ng kamalayan na inilalaan ng mga tao sa isa't isa sa pang-araw-araw na buhay. Ang salitang sibilisasyon para kay Manhong ay dating may ibang kahulugan sa buong buhay niya. Ito ay nangangahulugan ng pag-unlad ng sistema, katumpakan ng organisasyon, kakayahan ng lipunan sa pag-oorganisa ng pagiging komplikado nang hindi hinahayaang gumuho ang lahat. Ngunit nang dumating siya sa Pilipinas, lalo na matapos ang maraming araw na inilaan niya sa parehong malaking lungsod at lungsod na mas mabagal ang ritmo, nagsimula siyang makakita ng ibang layer ng kahulugan ng parehong salita, sibilisasyon. Maaring hindi lamang ito matatagpuan sa mga naitayo ng isang bansa, kundi nasa paraan din kung paano pinaparamdam ng bansang iyon sa mga tao na sila ay tao sa gitna ng lahat ng pagbabago. Ang sibilisasyon ay maaaring hindi lamang paggawa sa sistema na may mataas na performance, kundi ang paggawa sa performance na iyon na hindi sumisira sa gaan na kailangan para sa pamumuhay ng magkasama. Noong araw na iyon, sila ni Hanle ay muling lumabas para maglakad na walang malinaw na planong dapat makita ng espesyal. Hinayaan lamang nilang isama sila ng lungsod ng tahimik, dumaan sa isang maliit na simbahan na walang maraming turista, dumaan sa isang coffee shop na ang may-ari ay bumabati sa estranghero ng hindi masyadong personal, at dumaan sa isang paaralan na ang mga bata ay unti-unting umuuwi sa kanilang maayos na uniforme. Tiningnan ni Manhong ang mga larawang iyon sa damdaming hindi na katulad ng dati. Hindi na siya naghahanap ng patunay, nakikinig na siya sa bansang ito sa ibang paraan. Nakikinig sa pamamagitan ng atmosfera, sa pamamagitan ng ritmo, sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa ng lahat ng hindi sinasadyang nagtatanghal ng kultura para sa sinuman, at habang lalong nakikinig, lalong nararamdaman na ang core ng buong kwento ay hindi matatagpuan sa kung ilang aspekto pinupuri ang Pilipinas, hindi matatagpuan sa kung paano pinag-uusapan ng mundo ang Pilipinas, kundi matatagpuan sa kung paano pinapanatili ng bansang ito ang isang estruktura sa loob isang estrukturang dahilan. Kaya ang modernidad ay hindi napuputol mula sa pagiging makatao ng labis. Naisip niya ang maraming bansa sa Europa na pamilyar siya. Ang mga bansang iyon ay may mas matibay na sistema sa maraming aspekto, may mga tool na madaling makuha, may mga kahanga-hangang indikasyon, at sa ilang aspekto ay kayang pamahalaan ang pagiging komplikado ng modernong lipunan ng mas epektibo. Ngunit isa ring katotohanan na sa maraming bahagi ng mundo na napakalayo na ng pag-unlad, ang relasyon sa pagitan ng mga tao ay lalong nagiging marupok. Ang pagiging magalang ay umiiral pa rin, ngunit madalas na iyon ay pagiging magalang na walang init. Ang pagtulong ay umiiral pa rin, ngunit madalas na kailangang umasa sa sistema ng suporta bago mangyari. Gayunpaman, sa Pilipinas, ang kinakaharap niya ay isang lipunang may lakas pa ring tumugon sa emosyonal na paraan sa isa't isa. Ang mga tao ay nakakaramdam pa rin na dapat silang lumapit ng bahagya para magbigay ng espasyo sa isa't isa. Dapat magsalita ng matino kahit walang benepisyo sa harap, at hindi dapat hayaan ang sinuman na mag-isang humarap sa hirap kung kaya nating tumulong. At agad-agad, nagsimula na siyang maunawaan ang salitang lakas ng isang bansa sa bagong paraan na hindi na maaaring balikan at tingnan sa lumang paraan ng lubusan. Noong una,
Para sa kanya, ang malakas na bansa ay ang bansa na namamahala sa sarili ng maayos, may magandang estruktura, may malinaw na pamantayan at handang humarap sa mga shock ng hindi madaling gumuho. Naniniwala pa rin siyang mahalaga ang mga iyon, ngunit ngayon ay nakita na niya na ang ibang uri ng lakas ay umiiral din. Iyon ay kakayahan ng lipunan sa pagdadala ng gaan kasabay ng pagiging komplikado. Kakayahan sa pagpapaunlad ng bansa nang hindi ginagawang masyadong matigas ang puso ng tao nang hindi na maisalba at kakayahan sa pagpapanatili ng dignidad ng mga karaniwang mamamayan kahit na sa isang sistemang maraming presyur. Ang gayong kamalayan ay hindi agad nagpabago sa kanya bilang taong sensitibo o tumalikod sa lahat ng lumang prinsipyo. Si Manhong ay tao pa rin na luma sa maraming aspekto, naniniwala pa rin sa kaayusan, naniniwala sa responsibilidad, at naniniwala na ang mabuting intensyon lamang ay hindi makakapalit sa dekalidad na sistema. Ngunit ang nagbago ay hindi na niya matitingnan ang sistema nang hinihiwalay ang tao mula roon gaya ng dati. Nagsimula na siyang makaramdam na madalas ang mundong pangpropesyonal na ipinagmamalaki niya ng labis ay maaaring hindi sinasadyang nagbigay ng sobrang halaga sa mga bagay na masusukat at nakalimutan ang mga bagay na dahilan kaya gustong makilahok ng tao sa sistemang iyon ng kusa. Ang isang mabuting sistema ay hindi lamang dapat gumagawa sa lahat ng bagay ng walang pagkakamali, kundi dapat ding gumagawa sa mga taong nasa loob na nararamdaman pa rin na hindi sila nadudurog hanggang sa mawalan ng halaga. Nang hapon, naupo sila para magpahinga sa isang tahimik na courtyard malapit sa isang simbahan. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw ng mahina, ang hangin ay nagpapakilos sa mga dahon, at ang mga tao ay naglalakad ng hindi nagmamadali. Tiningnan ni Manhong ang isang matandang lalaki na nagwawalis ng mga dahon sa paraang mabagal ngunit regular, walang tumitingin ng matagal sa kanya, walang pumapalakpak sa trabahong iyon. Maliit hanggang sa halos hindi mahalaga sa paningin ng mundo, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Manhong na mas naunawaan niya ang Pilipinas sa larawang ito kaysa sa lahat ng mga ulat na nabasa niya. Ang bansang ito ay may bagay na naniniwala pa rin na ang paggawa ng maliliit na bagay ng tama, maganda, at may puso ay may sariling halaga kahit walang nakakakita agad. Iyon marahil ang dahilan kung bakit kapag ang maraming maliliit na detalye ay nagtitipon-tipon, bumubuo sila ng isang paggalang sa antas ng bansa. Lumingon si Hanle sa kanya saka nagtanong ng may magaan na ngiti, "Ano ang iniisip mo?" Tumahimik siya ng ilang sandali bago sumagot na iniisip niya ang salitang totoo, ang salitang ginamit niya para humatol sa buong buhay niya. Dati siyang naniniwala na ang totoo ay dapat matigas, dapat malinaw, dapat mapatunayan sa panig ng sistema. Ngunit ngayon, nagsisimula na siyang makita na ang ibang uri ng totoo ay maaaring magaan, tahimik at hindi man lang sumusubok na magpahayag. Maaari itong matagpuan sa isang lipunang nagtuturo sa isa't isa na matutong gumalang sa ibang tao, matatagpuan sa isang maliit na kainan na ang may-ari ay nagluluto ng pagkain na parang may ipinapahiwatig na bagay kaysa sa nagbebenta lang, matatagpuan sa isang lungsod na ang luma at bago ay hindi nagdidiskubre ng isa't isa, matatagpuan sa mga taong lumalapit ng bahagya para panatilihin ang espasyo ng mental para sa isa't isa. Si Hanle ay hindi sumagot ng mahaba. Hinawakan lamang niya ang kamay ng asawa ng magaan, at sa tahimik na sandaling iyon, naunawaan ni Manhong ng mas malinaw kaysa sa kahit kailan na hindi na lang siya humahanga sa Pilipinas sa mababaw na paraan. Ang nangyayari ay mas malalim. Siya ay gumagalang, siya ay nag-aaral, at sa antas na ito, siya ay tumatanggap ng isang katotohanan na hindi na niya matatalikuran pa. Ang katotohanang nagsasabi na ang mundo ay hindi lamang may iisang anyo ng pag-unlad, at ang isang bansa na mas maliit o mas tahimik ay maaari ring magkaroon ng bagay na matagal nang nawala sa malalaking bansa. Nang magsimulang humupa ang liwanag ng paglubog ng araw, nakaramdam siya ng bagay na parang malungkot na magaan na humahalo sa kapayapaan, hindi kalungkutang naghihirap, kundi kalungkutan ng taong alam na ang paglalakbay na ito ay malapit nang matapos. At kapag natapos ito, kailangan na niyang bumalik sa lumang mundo, lumang trabaho, lumang sistema at lumang buhay na naghihintay. Gayunpaman, alam din niya na ang taong babalik na iyon ay hindi na ang taong dumating sa Pilipinas noong unang araw. May isang bagay sa loob niya ang naayos na ng permanente. Kahit wala pang mabulaklak na salita na sapat para ibuod ang lahat, sigurado siyang pagdating ng araw na kailangan niyang bumalik, hindi lamang dala ang alaala ng lugar,
Dadalhin niya ang aral tungkol sa pagiging makatao at ang aral na iyon ay maaaring sapat na matibay para baguhin ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang trabaho at sa buong mundo sa mahabang panahon. Sa flight pabalik, si Manhung ay hindi nakaramdam na parang isang taong kakatapos lang ng bakasyon, kundi nakaramdam na parang isang taong dumaan sa isang aral na tahimik ngunit sapat na malalim para baguhin ang paraan ng pagtingin niya sa mundo. Naupo siya sa eroplano habang ang Pilipinas ay unti-unting lumalayo sa ilalim ng mga ulap at ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na hindi niya ginamit ang oras sa biyahe para ayusin ang trabaho o suriin ang iskediul. Naupo lang siya ng tahimik para hayaan ang bawat larawang nakita na unti-unting maghalo sa iisang kahulugan. Pagbalik sa Europa, siya ay tao pa rin na luma sa paningin ng iba, laging nasa oras, strikto pa rin, binibigyang halaga ang pamantayan at katumpakan gaya ng dati. Ngunit sa kaibuturan, alam niya na may isang bagay na nagbago na hindi na maibabalik. Hindi na niya matitingnan ang sistema ng makitid gaya ng dati dahil ang Pilipinas ay nagturo sa kanya na ang isang mabuting sistema ay hindi lamang sistemang epektibo, kundi sistemang may espasyo pa para sa dignidad ng tao na umiiral sa loob. Mula noon, sa tuwing makikipag-usap sa mga batang kasamahan, sa mga subordinate o sa mga kabataang nasa industriya, madalas niyang kinuwento ang tungkol sa Pilipinas hindi lamang bilang bansa na may alindog para sa mga turista, kundi bilang lugar na nagtulak sa kanya na maunawaan na ang kadakilaan ng isang bansa ay maaaring hindi matatagpuan sa sukat, kapangyarihan o pinakamalakas na tinig, kundi matatagpuan sa kakayahan sa pagpapanatili ng gaan, paggalang at puso ng tao kahit ano pa ang pagbabago sa mundo. At iyon ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi lamang nagpamangha sa kanya, kundi nagpatuto rin sa kanya na maging mas mapagkumbaba sa harap ng isang uri ng katotohanan tungkol sa pag-unlad.